buhay. Lumipat naman bigla ang eksena papunta sa patuloy na nasusunog na lungsod ng Leith. Sa gitna ng kalye ay si Ralph na hinihingal ng husto. Ito ay dahil sa kanyang mabilis na pagtakbo habang siya ay hinahabol ng isang anino sa himpapawid. Ang aninong ito ay si Evoke na siyang kaagad na nagpalabas ng isang napakalakas na pag-atake gamit ng kanyang sandatang latigo, na sa sobrang lakas ay nahiwa ang mga gusali na parang mga papel. Habang patuloy ang paghataw ni Evoke ng kanyang sandata, mapapansin natin si Ralph na humahawak sa isang bagay para hindi niya magawang mahulog habang nagsasabi kung anong klaseng kalokohan ito. Nang bigla na lang siyang napamura sa pagkabahala dahil sa pagsulpot ng latigo sa kanyang kinaroroonan. Na siyang kaagad namang pumulupot sa kanyang isang kamay, kung saan matapos itong makakapit sa kanya ng mabuti ay ang pagpapalabas nito ng kulay lilang enerhiya na siyang kumuryente sa kanya ng napakalakas. Habang ito ay hawak ni Evoke ay sinabihan niya naman ito na huwag niya itong bitawan. Dagdag pa nito habang hinihila ang bagay, na ito ay dahil sisiguraduhin niya na makakapagpahinga siya ng maayos sa mas lalong madaling panahon. Kaya wala nang may nagawa si Ralph kundi ang mapasabi na ito ang dahilan ng kanyang kamatayan habang patuloy siyang hinahatak ng latigo papunta sa isang matalas na bahagi ng nasirang gusali. Gayunpaman bago siya matusok dito ay ang paglabas ni Kiri habang angat-angat ang kanyang espada habang nagsasabi kay Evoke kung bakit hindi na lang nito hayaan na mag-isa ang tangang ito. Sa patuloy na pagsugod ni Kiri ay pansin naman natin ang kanyang paggamit ng kanyang skill kung saan ito ay naglikha ng apoy at yelo na bagay sa kanyang likuran at naging sanhi ng pag-iba ng kulay ng kanyang buhok habang nagsasabi na sila ay mga healers. Kasunod nito matapos niyang makalapit kay Ralph ay ang paghiwa niya sa latigo ni Evoke na siyang kaagad namang naputol kaya nagawa ni Ralph na mahulog. Ang ginawa ni Kiri ay hindi nagustuhan ni Evoke kaya nainis ito ng husto, kaya bigla na lang nitong inangat ang kanyang kamao at nagpalabas ng isa pa niyang kapangyarihan. Dahil dito ay bigla na lang din na mayroong sumulpot sa lupa na malalaking bato, kung saan mapapansin natin ang mga kakaibang marka na nakaukit sa tatlong bagay at ang pagsulpot nito sa kinatatayuan ni Kiri. Nang bigla na lang ang mga marka ng bato ay nagpalabas ng malakas na kuryente, na siyang kaagad na umatake kay Kiri kaya makikita natin ang napakalaking pagsabog dahil dito. Hindi naman lubos maisip ni Ralph ang kanyang nakikita kaya napasigaw siya sa pag-aalala sa kanyang kasama. Sapagkat kahit na ganoon ang natamo ni Kiri, siya ay hindi ganoong nasaktan at nakaluhod lang ngayon sa kanyang kinaroroonan habang nagsasabi kay Ralph na siya ay maayos lang. Subalit makalipas ng ilang sandali, mapapansin natin ang pagkakaroon ng bitak sa bagay na nasa kanyang likuran gawa ng kanyang skill, kung saan nagulat siya ng husto dahil sa bigla at hindi inaasahan nitong pagkabasag. Habang siya ay nagtataka sa pagkawala ng kanyang buff ay mapapansin naman natin ang mabilis na pagtakbo ni Evoke sa kanyang kinaroroonan, na labis na ikinabahala ni Kiri di kalaunan dahil bigla na lang siyang nakaabot sa kanyang tabi habang nagpapalabas ng kanyang kulay pulang aura. Pumunta naman tayo malapit sa kanila kung saan naroroon ngayon ang dalawang Merchant Union leaders na nagawang mapansin ang napakalakas na pagsabog. Dito ay nagagalit na nasabi ni Rakan kung kailan sila magpapatuloy sa estupido na plano dahil mamamatay na sila sa puntong ito. Na sinagot lang ni Goldrich habang napapapiga sa kanyang kamao at napapakagat sa kanyang ngipin na hindi pa ngayon pero malapit na. Nang bigla na lang mayroong isang paa na may dugo ang lumitaw malapit sa kanilang kinaroroonan at natanong kung ano ang patungkol sa narinig nitong plano. Na ikinagulat naman ni Goldrich at ni Rakan kaya agad silang napalingon sa kanilang pinagtataguan papunta sa tao dahil sa tindi ng pagkabahala. Makalipas ng ilang minuto pabalik sa dalawang adventurer ay mapapansin natin ang malakas na pagsusuka ng dugo. Ito ay galing kay Ralph na ngayon ay sugatan dahil sa pagsagip niya kay Kiri. Gayunpaman natanong lang nito si Kiri kung siya ba ay maayos lang, na sinagot niya lang sa pagbibigay ng pasasalamat. Nang bigla na lang tayong may mapapansin na isang nagtitipon sa ere na kulay lilang enerhiya habang nagsasabi na mukhang ang maliit na healer nito ay hindi magawa ang trabaho niya ng maayos. Ang enerhiya namang ito ay nanggagaling sa ipinalabas na espada ni Evoke habang nagsasabi siya na ito na ang kanyang huling pag-atake. Kaya makalipas ng ilang sandali pagkatapos niyang makalikom ng maraming enerhiya ay ang pagpapakawala niya dito papunta kay Ralph at Kiri. Na ipinag-alala naman nila ng husto kaya makikita natin si Ralph na napapanganga habang si Kiri ay kaagad na iniangat ang kanyang espada para maghanda na ito'y harangin.
Nang bigla na lang nagulat itong dalawa dahil sa mabilis na pagsulpot ng isang kulay asul na kapangyarihan na siyang pumigil sa malakas na pag-atake na ipinalabas ni Evoke. Hindi makapaniwala sa pangyayari, napatanong si Evoke kung ano ito at kung sino ang may kagagawan nitong bagay. Nang bigla na lang mayroong sumulpot sa kanyang likuran na isang misteryosong lalaki habang ipinapalabas ang kanyang kapangyarihan at nagsasabi na hindi ito kadalasang sinasabi sa isang tao na unang beses pa lang nilang nakikita. Kasunod nito ay ang pagpapakawala niya ng kanyang kapangyarihan habang nagsasabi ng kanyang pagpapaalam, kaya wala nang may nagawa si Evoke kundi ang mapalingon na lamang sa tagpong ito. Sa sobrang lakas ng pag-atake nito ay makikita natin ang pagkabalot ng buong lungsod ng Leith sa dambuhalang kulay asul na enerhiya. At habang napapatakip si Kiri dahil sa lakas ng puwersa sa pagsabog ng pag-atake, kanyang natanong kung ano itong bagay. Nang bigla na lang nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa kanyang kasalukuyang nakikita. Ito ay dahil ngayon ay mapapansin natin ang napakalaking butas sa katawan ni Evoke dahil sa kanyang natamong pinsala gawa ng napakalakas na pag-atake. Dahil dito ay napangiti naman itong misteryosong lalaki, at habang nagpapalabas ng malaking ngiti ay nanghingi siya ng kapatawaran dahil balak niya sana itong tapusin nang walang may nararamdamang sakit. Napaubo naman si Evoke ng dugo at napasabi na lamang na sila ay mga aso ng Empress. Kasunod nito ay ang kanyang pagkatumba sa tabi ng misteryosong lalaki, kung saan makikita natin ang pagligo niya sa kanyang sariling dugo sa lupa at ang pagkawala ng kanyang hininga. Pagkatapos nito ay lumapit naman ang lalaki kay Kiri at Ralph at natanong sa kanila kung sino ito at bakit siya nandito sabay sabi na siya ay kahit saan na lamang. Ito'y sinagot naman ni Kiri habang dumadaloy ang dugo sa kanyang mukha at hinihingal na hindi niya inaakala na ang lalaki ay nandito. Ito ay dahil ang misteryosong lalaking ito ay ang captain ng Cygnus Knight na si Kasim, kung saan makikita natin ang kanyang paglapit habang mayroong kasamang dalawang knight sa kanyang tabi. Sa kanyang pagdating ay napasabi si Goldrich na siya ay ang nangungunang knight ng Cygnus habang nasabi lang ni Rakan na kamuntika na sila kung hindi dumating ang captain. May tuwa namang isinaad ni Kasim na poprotektahan niya ang mga Merchant Union at nasabi kay Kiri na siya ay nasa masamang kondisyon kaya siya ay magpahinga na lamang. Ngunit nagpumilit siya sa pagsasabi na siya rin ay lalaban. Kasunod nito ay ang kanyang pagpapaliwanag na sinabihan siya ng kanilang master na kung mayroon mang kakaibang mangyari, dapat siyang makipagtulungan sa kanya. Nang bigla na lang siyang lumapit sa kinatatayuan ng captain ng Cygnus Knight at buong loob nitong inulit ang kanyang sinabi na siya rin ay lalaban. Ngunit naiinis lang siyang sinagot ni Kasim na ito ba ay magagawa ng isang hamak lang na tulad niya. Nang bigla na lang mayroong kakaibang boses ang nagsabi na itigil na nila ang pag-aalala sa kung sino ang hamak o hindi, dahil sa huli ay magsasama-sama rin naman silang lahat. Na siyang umagaw sa atensyon nilang lahat kaya sa pagkabahala ay agad napalingon ang captain at si Kiri. Pansin naman nila si Evoke na patuloy pa ring nabubuhay at pilit na bumabangon ngayon sa kanyang kinaroroonan kaya napasabi na lang si Kasim na siya ay buhay pa rin pala. Nang bigla na lang mayroong lumabas na isang maitim na sandatang scythe. Kasunod nito habang nakatayo si Evoke ay ang paglitaw ng isang malaking marka sa kanyang likuran at ng isang hourglass kung saan ito ay hawak ngayon ng isang itim na nilalang na mayroong suot na manto at daladala ang sandatang scythe. Dahil dito ay hindi na nag-aksaya pa ng oras si Kasim at mabilis na sumugod habang daladala ang kanyang espada para tapusin si Evoke. At nang siya ay makalapit, kaagad siyang nagpalabas ng malakas na pag-atake subalit ito ay nagawang maharang ng nilalang na nakasuot ng itim na manto gamit ng kanyang sandatang scythe habang nagsasabi na siya ay huli na. Sa pamamagitan ng paggamit ng natitira niyang lakas ay napasigaw si Evoke para tawagin ang kanyang master. Kasunod nito ay ang kanyang pagsasabi na inaalay niya ang kanyang mababang katawan kapalit ng kanyang pahintulot. Na nagawa namang marinig ng gagambang si Will kaya ito ay sinabihan niya na siya ay kanyang pinahihintulutan. Kung saan pagkatapos nito ay makikita natin ang pagdikit ng mga kulay pula at itim na sapot sa iba't ibang parte ng katawan ni Evoke. Nang bigla na lang nanlaki ang mga mata nito, kasunod ay ang pag-iba ng hugis ng kanyang katawan sa harap ng mga adventurers habang siya ay namimilipit sa sakit. Maya't maya pa ay ang kanyang matinding pagsusuka ng dugo, nang bigla na lang mayroong lumabas sa kanyang katawan na mga galamay ng gagamba. Pagkalipas pa ng ilang sandali ay mapapansin natin ang pagtingala ni Kiri at Ralph dahil sa nakikita nilang malaking anino. At nang malinaw itong makita ni Ralph ay napamura siya ng husto dahil pansin nito si Evoke ngayon na nakahubad at walang malay na nakayuko.
Napatanong naman itong dalawa habang natitigilan sa kanilang kinatatayuan kung ano itong nilalang na kanilang nakikita. Ito ay dahil sa pagsulpot ng dambuhalang gagamba na mayroong mahahabang galamay, kung saan nasa noon nito ngayon ang katawan ni Evoke at mayroon itong napakalaking marka ng tagasunod ng Dark Magician sa kanyang likuran. Makalipas ng ilang minuto ay mayroon naman tayong makikitang mabilis na paglabas ng isang liwanag. Kasunod nito ay ang pagsulpot ng isang malakas na pag-atake na siyang sumira sa lupa dahil sa tindi ng lakas nito. At nang humupa ang malakas na pag-atake ay makikita natin si Elle na nakaluhod sa malaking butas habang nauubo. Nang bigla na lang siyang nasuka ng dugo, kung saan habang siya ay hinihingal ng husto ay napamura siya sa kanyang isipan dahil hindi man lang siya nagkakaroon ng oras para makahinga. Na siyang nagbibigay patutuhanan dahil kaagad na naagaw ang kanyang atensyon dahil sa biglang pagsulpot ng tatlong tagasunod na asasin sa kanyang harapan para siya ay salakayin. Subalit bago pa man siya ng mga ito magawang maatake ay mabilis siyang nagpalabas ng kanyang pag-counter gamit ng kanyang kamao sa pamamagitan ng pagsuntok sa kanila. Kasunod nito ay ang kanyang pagpapalabas ng kanyang nag-aapoy na staff para magpalabas ng kanyang skill na Fire Arrow. Ngunit hindi pa man tumatama ang kanyang malakas na pag-atake ay mayroong sumulpot na mga kristal sa tabi ng mga asasin habang may nagsasabi na hindi niya ito hahayaan. At makalipas ng ilang sandali ay makikita natin ang malakas na pagsabog na siyang dahilan ng Fire Arrow ni Elle at ng lumitaw na kristal na nagpalabas ng kulay lilang usok. Kaagad namang umatras papalayo si Elle sa loob ng usok para magkaroon ng distansya. Subalit gamit ng kanyang kwintas na singsing, natanong ng lalaking mayroong puting buhok kung hanggang kailan si Elle natatakbo gaya ng kanyang ginagawa. Nang bigla na lang siyang natabunan ng mga malalaking bato gamit ng telekinesis kaya napamura si Elle sa tindi ng pagkabahala. Gayunpaman kahit na wala na siya ngayong mapupuntahan at hindi makaalis sa kanyang kinaroroonan, nagsabi lang ang kanyang kalaban na manatili muna siya dito dahil hindi niya naman ito papatayin. Kasunod nito ay ang kanyang paglapit kay Elle habang nagsasabi na gusto niya lang na makipag-usap sa kanya na parang isang ginoo. Hindi naman lubos maisip ng ating bida ang mga pangyayari, ito ay dahil sa kanyang dating buhay ay tinagurian siyang pinakamalakas sa paggamit ng telekinesis pero siya ngayon ay natatalo. Kaya nang makalapit sa kanya ang lalaking mayroong puting buhok, bigla na lang din itong ginamit ang kanyang telekinesis para siya ay makawala at magpalabas rin ng pag-counter habang nagsasabi na sige, gawin na natin ito. Sapagkat ang mga pag-atake nito ay walang kahirap-hirap lang na nagagawang masangga ng kanyang kalaban gamit ng kanyang tungkod habang nagsasabi na hindi niya maintindihan kung bakit patuloy na ginagawa ni Elle ang mga walang saysay na bagay. Subalit hindi pa man ito natatapos ang kanyang sinasabi ay makikita natin sa refleksyon ng kanyang mga mata ang isang malaking apoy. Ito ay dahil bigla na lang ginamit ni Elle ang kanyang bracelet para ipalabas ang malakas at dambuhala nitong nag-aapoy na skill. Na siyang kaagad niyang pinakawalan papunta sa kanyang kalaban habang naiinis na nagsasabi na tingnan nila kung ito rin ba ay walang saysay. Ang napakalakas nitong apoy ay kaagad namang nakaabot sa lalaki, pero hindi niya ito alintana at napasabi lang siya na hindi niya na ito matiis. Kaya pagkatapos nito ay hinawakan niya ang kanyang singsing, na siyang nagpalabas ng nakakasilaw na kulay lilang liwanag. Kung saan siya ay nagpalabas din ng kanyang pag-counter at walang kahirap-hirap nitong nagawang maapula ang ipinalabas ni Elle na skill, na siyang ikinabigla naman ng husto ng ating bida. Pinagsabihan naman itong lalaking may kulay puting buhok si Elle habang ipinapalabas ang kanyang singsing na hindi ba't sinabi na nito na ang mga ginagawa niya ay walang saysay. Kasabay nito ay ang pagpapalabas niya ng skill sa likuran ng ating bida na siyang humigop ng kanyang skill at patuloy na humihigop sa mga bagay sa loob ng kuweba. Hindi makapaniwala na natalo ng ganoon na lamang ang kanyang mga pag-atake, makikita natin ang panginginig ni Elle sa kanyang kinaroroonan habang hindi makagalaw. Kaya napahawak sa kanya ang kanyang kalaban dahil hindi niya lubos maisip na magugulat siya ng ganito. Kasunod nito ay ang biglang paglapit ng may kulay puting buhok na lalaki at pagbulong niya kay Elle habang nagtatanong kung wala ba siya sa hinaharap na kanyang nalalaman. Na siyang mas lalong ikinabato naman ni Elle sa kanyang kinaroroonan kaya mapapansin natin ang paglaki ng kanyang mga mata sa oras na ito ay kanyang marinig. Nang bigla namang napunta ang atensyon ng kanyang kalaban paalis sa kanya at natanong kung pwede ba silang umalis dahil kinakailangan niyang makipag-usap ng mag-isa sa ating bida. Ang sinabing ito ng lalaki ay ikinagulat naman ng mga assassin galing sa Kaniya Merchant Union.
Gayunpaman hindi ang mga ito sumunod kaya makikita natin ang biglang paglitaw ng kulay berdeng tubig na gawa sa lason habang nagsasabi ang lalaking may puting buhok kung ang kanya bang sinabi ay mahirap na intindihin. Nang bigla na lang siyang nagpalabas ng isang barrier sa kanilang dalawa ni Elle at ginamit nito ang skill niyang tinatawag na Poison Region papunta sa mga assassin, na hindi naman nila inaasahan kaya nabahala sila ng husto at hindi ito mapaniwalaan. Maya't maya pa ay mapapansin natin ang kanilang pagkalunod sa lason kaya napatanong ang isang assassin sa kanilang pinagsisilbihan na lalaking may puting buhok kung bakit niya ito ginagawa. Ang pangyayaring ito ay hindi maintindihan ni Elle kaya nagugulat na lang siyang napatanong kung ano ang nangyayari. Pabalik sa mga assassin, mapapansin natin ngayon ang natitirang isa na wala nang may nasabi kundi siya ay isang traidor at kung bakit niya ito ginagawa. Habang siya ay natutunaw sa lason ay isinagot lang nitong lalaking may kulay puting buhok na ito ay hindi niya din alam. Sinubukan niyang magpaliwanag subalit hindi pa man ito nasisimulan ang kanyang sasabihin ay bigla na lang gumalaw ng kusa ang kanyang kamay at sinakal ang kanyang sariling leeg. Kaya napaisip siya na ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Sa kabilang banda, mapapansin natin ang gagamba na si Will na nagsasabi na ito ay medyo napaka-interesado. Habang patuloy siyang napakahigpit na sinasakal ng kamay niyang nagpapalabas ng marka ng tagasunod, natanong nitong lalaki kung nanunood ba siya at dagdag pa nito na naiintindihan niya kung bakit nagagalit si Will pero ito ay para sa kapakanan ng lahat. Naririnig itong sinasabi ng lalaki, napaisip si Elle kung ito ba ay ang kanilang commander at kung ang tattoo o marka ba ay sisidlan ng kapangyarihan para magkaroon siya ng kontrol, kaya marahil ito ang dahilan kung bakit hindi makakapagtaksil ang mga tagasunod sa kanilang commander. Gayunpaman makikita natin ang lalaking may puting buhok na bigla na lang nagpalabas ng kanyang aura sa kanyang mata habang nagsasabi na umaasa siyang maiintindihan niya ito. Kasunod nito ay ang unti-unting pagkawala ng marka, kung saan nasabi na lang nitong lalaki na siya ay kanya nang puputulin ngayon. Naagaw naman ang atensyon ni Elle dahil pagkatapos nitong maalis ang marka ng ganoon na lamang ay pansin niya na mayroong kakaiba sa kalaban na nasa kanyang harapan. Ito ay dahil sa mata nito ay mayroong lumabas na panibagong marka habang siya ay nagsasabi na kinakailangan nitong bumalik sa kanyang sariling lugar. Pumunta naman tayo sa gagamba habang siya ay nasa kanya ngayong sapot, kung saan nagulat siya dahil sa biglang pagkawala ng koneksyon niya sa lalaki. Kaya sa tindi ng kanyang panggagalaiti ay napuno siya ng kanyang kulay pulang aura habang nagsasabi na ang lakas ng loob nitong lalaki kahit na siya lamang ay isang pangkaraniwang piyesa. Kasunod nito ay ang kanyang pagtanong sa isang lalaking may mahabang kulay puting buhok malapit sa kanyang kinaroroonan kung ito ba ay isang deklarasyon ng digmaan at pagsabi sa kanya na sana mayroon siyang magandang paliwanag para dito. Ang lalaking ito na nasa malapit sa gagamba ay ang nakita natin sa loob ng isang dungeon na mayroong alagang ahas at mayroong marka sa kanyang noo na siyang isa sa commander ng mga tagasunod ng Black Magician na si Archirum. Pabalik sa loob ng kulay orange na gate ay napapaisip si Elle habang pinagmamasdan ang mata ng kanyang kalaban kung ito ba ay isa pang panibagong marka ng tagasunod. Kaya kanyang nagtatakang natanong kung ano ito habang napapaisip na hindi pa niya naririnig ang pagkakaroon ng dalawang marka sa kanyang dating buhay. Ipinaliwanag naman ng lalaking may kulay puting buhok ang patungkol dito na silang lahat ay tagasunod ng Black Magician. At sa madaling salita, ito ay pagtatalo ng grupo. Sila ay mayroong parehong layunin na muling buhayin ang Black Magician sapagkat mayroon silang magkaibang pananaw. Kaya nasabi niya na sila ay magkaaway at magkaalyado ng sabay, at natanong niya si Elle kung hindi ba ito napaka-interesado. Nagawa namang maunawaan ng ating bida ang mga bagay kaya naisip niya na ito ay isang panloob na alitan sa kanilang grupo. At marahil ito ang rason kung bakit ang mga tagasunod ng Black Magician ay hindi nagpakita hanggang sa pinakahuling araw. Ito ay dahil wala silang nagkakaisang puwersa. Isinaad niya naman sa lalaki kung ano itong gusto niyang itanong sa kanya, na sinagot lang nito na mayroon siyang hinahanap. Nang bigla na lang nanlaki ang mga mata ni Elle sa pagkabahala dahil isiniwalat ng lalaki na ang kanyang hinahanap, ito ay ang bagay na tinatawag na The Sealing Stone of Fried the Hero. Ikinwento nito na matagal ng panahon ang nakalipas, si Fried na tinanghal bilang isang bayani ay gumawa ng isang sealing stone para mapigil ang Black Magician. Lumipat naman bigla ang eksena sa matandang commander na si Archirum habang ipinapaliwanag niya na ito ay isang bato na napupuno ng malakas na kapangyarihan ng kawalang hanggan. Dagdag pa nito sa gagamba na ito ay ginawa para makulong ang Black Magician, subalit kung ito ay kanyang gagamitin para sa kanilang kalamangan.
Magagawa nilang mabalik ang oras para sa mga namayapa upang sila ay muling mabuhay, at sa kabutihang palad. Ang Sealing Stone ay isa rin sa paraan para tiyak na mabuhay ang Black Magician. At sa loob ng maraming taon ay hinanap niya ito at nagawa niya itong makita, subalit mayroong problema. Pabalik sa lalaking may puting buhok, sinabi nito na ang Sealing Stone ay isa na lamang anino ng dati nitong anyo, nangangahulugan na mayroon na nitong nakagamit. Dagdag pa nito habang silang dalawa ni Elle ay nasa loob ng kanyang ginawang barrier, na ang kanyang prioridad ay hanapin ang taong gumamit nito, at hindi ito naging mahirap dahil ang taong ito ay paniguradong mamumukod tangi. At siya ay kanyang napansin dahil nagawa ng ating bida na matalo ang 100-man gate kung saan nagawa niyang matalo ang kanilang ipinadala na si William. Kasunod nito sa patibong na gate kung saan nagawa niyang matalo ang kambal na mga assassin. At nito lamang noong nagawa nitong matalo ang gate na libingan ng Eagle Eye at magawang matalo si Beidou sa isang gate kung saan naroroon ang isang item ng hero. Pinagsabihan niya naman si Elle na hindi niya alam kung ang ating bida ba ay isang tanga o kinain ng kanyang kasakiman dahil hindi man lang niya ito sinusubukang itago na halos mahirap siyang hindi mapansin. Kasunod nito habang pinagmamasdan niya si Elle ay ang pagsabi nito na nakakasigurado siya na siya ang gumamit ng Sealing Stone.